So today is October 27 and this is the 4th Sunday of the month of October. So last Sunday na po ito and matatapos na naman po ang buwan at magsisimula na naman po ang panibagong buwan ng Nobyembre. So we only have after this month 2 more months left for this year 2024. Sabihin mo sa katabi mo, I'm blessed dahil buhay ka pa kapatid. I'm blessed. I'm blessed because you're still alive. Amen. And more than half na po tayo for this year 2024. Kaya alam ko po na marami pa pong plano at ipapagawa ang ating Panginoon sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so our topic for this Sunday is Joshua chapter 12. And the title of the message is The List of the 31 Kings Defeated. Ano po ang pamagat nito sa Tagalog? Pakicheck niyo po ang inyong mga Bible. Pwede po bang ilabas natin yung mga Bible po na bago na nasa likod? We bought several Bibles na Tagalog version po dyan. Para po sa mga walang hard copy, we'll be able to also read with us verse per verse po ng Joshua chapter 12. So, ano po ang title nito sa Tagalog? Yeah, that's the English translation. Pero sa Tagalog, ang mga hari na nalupig ng Israel. Amen. So, later makikita natin yung Tagalog version. But, this is I believe the NIV version, sabi po doon, the title is The List of the 31 Kings Defeated. Yan. So, for this chapter 12, dito na po ililista lahat ng mga kingdom or mga hari na malulupig at matatalo po ng mga Israel or Israelites sa book of Joshua. Because sa next chapter 13 to I guess 21, ang mangyayari na po doon ay ang division or ang partition na po ng Kanaan. So nakita niyo po, shortcut na po ni Joshua yung libro niya. As compared ng mga previous chapters, we've seen that Joshua was narrating kingdom per kingdom or king per king doon sa mga natatalo at nakakalaban po nilang kaharian. But for this last story po about the kingdoms na kanilang natalo ay makikilala at malalaman po natin ang mga hari pang ito na matatalo at malulupig po ng mga Israelita. So let us all stand and let us read our scripture reading, which can be found in Joshua chapter 12 verse 7. So sabay-sabay po natin basahin. Sa pamumuno ni Josue, tinalo ng mga Israelita ang mga hari sa kanluran ng Ilog Jordan, buhat sa Baal-Gad, sa kapatagan ng Lebanon hanggang sa bundok ng Hala, sa pag-ahon ng bundok Shir. Ang kanilang mga lupain pinaghati-hati ni Jose sa mga lipi ng Israel upang maging pag-aari ng mga ito habang panahon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, narito na naman po kami na mag-aaral ng iyong banal na salita. Lord, dalangin po namin na mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Buksan mo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual ears, spiritual minds, and spiritual hearts para po aming maunawaan ang kwentong ito. Lord, itago mo lang po ako sa iyong likuran at ikaw po ang magkwento nito sa aming Panginoon. Puspusan mo po kami ng iyong banal na spirito at dalhin mo po kami sa kwentong ito, particularly sa chapter 12 ng book of Joshua, upang aming makita ang mga pangyayari. At nang sa ganun ay magkaroon pa kami ng mas malalim na pagkakaaral at pagkakaalam sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. We can now all be seated. Yan. So, pang ilang Sunday service na po natin na pinag-aaralan ang Book of Joshua. This is
now the 12th, okay, the 12th Sunday service that we've been studying the book of Joshua. Sister Sweet, can you understand Tagalog or Filipino? Or I have to speak straight English so that we can understand? You can understand Filipino? Yes, a little. But you can speak Filipino po. You can't. But you can understand Pangasinan. Yeah, you can understand Pangasinan. And you can speak Pangasinan. You can't. Okay, so kailangan nung mag-English yung mga kapatid para maintindihan ni Sister Sweet. Well, anyway, praise the Lord as the Spirit leads. Hallelujah. So, this will be the questions after the story. First, you will be asked, what have you learned from the story? Ano ang natutunan mo sa kwento? And finally, of course, we will find Jesus in this story. So, kindly bring up na po yung inyong mga notes or mga cellphones para marami po tayong maisulat na lessons and wisdom sa kwento ito. So, pakitanong na po yung inyong katabi, handa ka na bang makinig, kapatid? Are you ready to listen? Yes! Amen. Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang maingay, sirin. Ayan. So, let's all enjoy this story and listen attentively para po sigurado po na matuto po tayo ng maraming katuruan at wisdom sa kwentong ito. Amen. So, originally, itong chapter po na ito, chapter 12, ay pinagsama ko siya with the previous story po yung chapter 11. Kaso na-realize ko na kukulangin po yung oras, kaya kailangan po natin ng separate Sunday service that we will only be talking about Joshua chapter 12. Yan. Kasi sabi ko nga, nandito na rin po tayo sa book of Joshua, so why not himay-himayin na natin. Amen. Kasi ito na yung particular verses and story na ating pinag-aaralan. So why not maximize all the time to study this book? Diba? Kaysa naman sa mamaya, nasa book of Judges na tayo, tapos saka pa lang natin na-realize na may mga hindi pa tayo na ituro o nalaman sa libro po ni Joshua. So let's review our wisdom and lesson that we have learned last Sunday with Joshua chapter 11. Okay, so ipa-flash ko po ulit yung mga lessons natin last Sunday because they are all connected and a part of the lessons for this story in chapter 12. So number 1, what's the first point? That God will help us defeat all our enemies no matter how numerous and strong they are. Amen? Nasasamahan tayo ng Diyos na talunin ang lahat ng ating mga kalaban kahit gaano man po sila kadami at kalakas. Amen? But ang sinasabi po nating enemy dito, again, are not the people. Amen? The enemy are the dark forces. Amen? Na are trying to confuse us or cause misunderstandings and war between the people po. So ang matatalo po natin with the presence of God, of course, through Jesus Christ, ay ang mga demonyo po, ang mga spirito po na gumugulo po sa atin dito sa mundong ibabaw. Second, but of course, when we fight, we have to fight on God's side. Amen? We have to fight on God's side. Third, only those who make peace, like the Gibeonites, with God, will not be destroyed. So yung mga tao lang po na makikipagsundo sa Diyos, ang hindi po kakayaan ng Diyos na masira, mawasak, or ma-destroy. Amen? Malinaw po tayo dyan. Number 4, you will win many victories if you follow God's promise as compared to staying on what you only believe. Amen. So, just like in the story, hindi rin naman po magwawagi or magtatagumpay sila Joshua at ang mga Israelites kung hindi sila maniniwala sa Diyos or kay Lord. Amen? At hindi po dadami yung lupain na kanilang masasakop kung hindi po sila mag-o-obey na makikipaglaban po sa pangalan ng Diyos. Amen? Because indeed, there's power in the name of Jesus. Amen? Kagaya nga po ng nabanggit kanina ng ating mga song leader,
Ano na ba yung part na yun? Ang lakas, something like that. Ano na ba yung bridge part? Ano yung sinasabi natin kanina? Ano? May lakas. Amen. There's power in the name of Jesus. Amen. May lakas ang ngalan mo. May kapangyarihan ang pangalan po ng ating tagapagligtas na si Jesus. Kaya tuwing ito po ay ating sinasampit, sigurado po na ang kapangyarihan po ng Diyos ay magmamanifest o magkakaroon ng epekto sa ating mga dinideclare, amen, pinapanalangin, or inaasam. Amen. And lastly, in every victory, sa bawat tagumpay, we should bring back the glory to God. Amen. Sa bawat tagumpay, kailangan sa Diyos po ang glory or katagumpayan. Praise God. So, palapakan natin si Lord. Again, those will be part of this story. I would just like to highlight them kasi para hindi po sila makalimutan. So these are now, I will now show you the 3 parts of the book of Joshua. I have already mentioned this last Sunday, but I would like to highlight again the 3 major parts of the book. Okay, so the first part is yung tinatawag natin pagpasok or yung pag-enter ng mga Israelites sa Promised Land. Okay? So again, ang libro po ng Joshua ay mahati sa 3 parte. So natapos na po natin ang part ng Joshua na kung saan pumasok po ang mga Israelita sa Promised Land. Amen? Tapos na po natin yan. And now, number 2, ang tinatawag po na pagsako. Sa pakisabi nga po, pagsako. In English, this is about the conquering of the Promised Land by the Israelites. So, currently, ang part po ng libro ng Joshua na ating pinag-aaralan ay nasa pagsako or ang pag-conquer or ang paglusok at pagtalo ng Israelites sa mga Canaanites. And lastly, the last part of the book of Joshua will talk about the pagkahati-hati or in English, the division or the partition of the Promised Land. Okay? So, ngayon pa lang, I would like to announce that you have to read chapter 13 to 21. Okay? Kasi po, for those chapters, hindi na po natin yung iisa-isahin kasi po, napaka-specific po nung pagkakakwento po kaninong party po or part po ng Promised Land yung ibibigay sa bawat tribe. Amen. So, in other words, for the last part of the book of Joshua, we are going to summarize and identify the parts of the Canaan that will be given or will be given to the tribes of the Israelites. Amen. So kung binigyan niyo po or kung nabasa niyo na po ang chapter 13 to 21 of book of Joshua, ang kwento po doon ay patungkol na sa pagbabahagi. Sasabihin na ni Joshua kung kanino yung part ng ganito, kanino yung part ng ganyan. So meron na po specific partition or division po ng Promised Land. Amen. So malinaw po ang coverage or part po ng book of Joshua. Amen. So sino na po dito ang nakatapos na basahin ang buong libro ng Joshua from chapter 1 to chapter 24? Pakitaas na po. Sino na po ang nakatapos basahin? Amen. Praise God. So I hope that you will all catch up sa message natin sa mga susunod na Sunday. But dahil po ay mabilis at sasummarize na lang po natin yung division po ng Promised Land. So now we will study chapter 12 of the book of Joshua. So this is the Tagalog title. Okay, the Filipino title is Ang Mga Haring Natalo ng Mga Israelita. Tama ba? Ito ba yung nasa Bible nyo? Ang Mga Haring Natalo ng Mga Israelites. So in English, it says, the 31 kings defeated by the Israelites. So, alam na po natin ang bilang. Ilan po ang matatalo ng mga Israelites? 31. Kasama po dito sina King Sihon and King Og, yung mga giants na napag-aralan po natin sa Book of Numbers.
bago po sila tumawid sa Ilog Jordan. Amen. Why? Kasi po bago yung part po ng Numbers, di ba ang mga kwento po doon, may mga battle po bago sila tumawid ng Ilog Jordan. Yung part po ng lugar na yon sa, I believe, east side of Ilog Jordan are also Canaanites. Okay, so Canaanites pa din sila Sihon, sila Og, yung mga natalo nila bago nila natalo o nalupig ang wall of Jericho. Amen. Praise God. So we'll start with verse 1. Ayan. Verse 1. Nasakop ng mga Israelita ang lupain sa silangan ng Ilog Jordan. So silangan is, ano po yun? East or west? East. Okay, kaya sinabing silangan kasi yun yung part na nasa Book of Numbers. At ang mga hari na nandoon ay sina King Sihon at King Og. So nasakop ng mga Israelita ang lupain sa silangan ng Ilog Jordan, buhat sa Ilog Arnon, hanggang sa bundok ng Hermon at nalupig nila ang mga hari roon. Ayan. So sino po ulit yung mga unang hari na kanilang natalo sa east side or silangang portion ng Ilog Jordan? Sina King Sihon and King Og. Okay, number 1. Ang una, okay, so ito po yung una sa list. Kasi sabi natin, di ba, 31 na hari. So ang first na nasa listahan na natalo nila ay si King Sihon or Sihon. Ang una ay si Sihon, ang hari ng mga Amoreo, na nanirahan sa Hesbon. Sakop niya bukat sa bayan ng Aroer sa Ilog Arnon, pati ang kalahati ng libis nito, hanggang sa batis ng Jabok sa may hangganan ng mga Ammonita. So again, these Amorites are all Canaanites. Sa makatwid, sakop niya ang kalahati ng Gilead. Gayon din ang Araba sa gawing silangan ng Jordan, buhat sa gilid ng lawa ng Sineret, patungo sa Beth Jesimon sa gawing silangan, hanggang sa dagat na patay o yung Dead Sea, sa paanan ng bundok ng Pisgah papuntang timog. So, sino po yung first king na kanilang natalo? Si Sihon. Amen. So, that's number 1. Nalupig nila, sino yung pangalawa? Si King Og ng Bashan, isa sa ilang natira sa laki ng mga higante. Nanirahan ang hari ito sa Astaroth at sa Edrei. Sakop niya ang kabundukan ng Hermon, ang Saleka, ang buong Bashan, hanggang sa lupain ng mga Gesoreo at mga Maasateo. Kasama pa rin ng nasakupan niya ang kalahati ng Gilead, karatig ng lupain ni Sihon na hari ng Heshbon. Ang dalawang ito, yung dalawang king na ito, sino po sila? Si King Sihon and Og, ay nilupig ng mga Israelita sa pamumuno pa ni Moises, kasi buhay pa po si Moses noon. Ibinigay ni Moses na lingkod ni Yahweh ang mga lupain nila sa lipi ng Ruben, sa lipi ng Gad, at sa lipi ng kalahati ng Manases. Nalala niyo po yung part na yan na may mga ibang pong Israelites na ayaw tumawid sa Ilog Jordan. Kaya mayroon pong 2.5 tribe na mayroon na po silang share at hindi na po sila kukuha sa kanlurang portion or sa west portion of the Jordan River. Sino po yung mga yon? Ang tribe po ni Ruben, ni Gad, at yung half of the Manases. So, yan po yung 2.5 tribe na hindi na po magkakaroon ng parte or bahagi sa mismong promised land. Okay. Verse 7. Sa pamumuno ni Joshua, tinalo ng mga Israelita ang mga hari sa kanluran ng Ilog Jordan. So we're now on the west portion of Jordan River where natawid na po nila ang ilog po na ito. Buhat sa Baal-Gad, sa kapatagan ng Lebanon, hanggang sa bundok ng Halak, sa pag-ahon ng bundok Sher,
ang kanilang mga lupain pinaghati-hati ni Joshua sa mga lipi ng Israel upang maging pag-aari ng mga ito habang panahon. Saklaw ng mga lupain iyon ang Kaburulan, ang mga Kapatagan, ang Araba, ang pagpaanan ng mga bundok, ang Ilang, ang Negev, at ang Negev. Doon nanirahan ang mga Hiteo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Higita, at Jebuseo. So, ito na po ang tinutukoy na po dito is the part po ng kanluran or west portion of the Jordan River. Okay, so again, I'll be your weather forecaster. Ito po yung ating Jordan River. Dito po sila nang galing. So, yung 2.5 tribe po ng Manasseh, ng Reuben at ng Gad ay nag-stay na po dito. So, tumawid po sila. This is the west portion of the Jordan River and this is the east part or portion of the Jordan River. So, ito po yung kanilang mga kingdom or mga kaharian na tinalo sa Promised Land. So, let's start with verse 9. Ito naman ang mga haring tinalo ng Israel sa pamumuno ni Joshua. Kasi namatay na nga po si Moses. Amen. Question, sino pa po ang nakakasunod sa kwento natin? Amen. I hope you could all relate because these are not new. Amen. This actually chapter 12 is just a summary of the previous wars and battles that the Israelites had been through. Ayan. So ito ang mga haring tinalo ng Israel sa pamumuno ni Joshua. Ang mga hari ng Jericho. So number 3 po, ang king of Jericho. Number 4, ang king ng Ai na malapit sa Bethel. Ang mga hari ng mga Jerusalem at Hebron, ng Jarmuth at ng Lachis, ng Eglon at ng Gezer. Question, familiar pa po ba sa atin itong mga 5 kingdoms po na ito na tinalo po ng Israelites after defeating the kingdom of Ai? Amen. Tingnan niyo po next verse. Verse 13. Ang king ng Deber, ng Jeber, ng Horma at ng Arad, ng Libna, at ng Adulam, ng Maseda at ng Bethel, ng Tapwa. Tingnan niyo po, hindi na po natin nakita yung Maseda na pag-aralan pa po natin yan. Yung Deber, Jeber, Horma, Arad, Libna, Adulam at Maseda at ng Bethel. Itong Tapwa, hindi na po tayo nagkaroon ng specific story, I believe, kung paano po sila nawasa. Or last Sunday pala, sorry. Ng Hefer, ng Afek, ng Lasarom, ng Madon, at ng Hazor. Ng Simron, Meron, at ng Aksa, ng Taanak at ng Megiddo, ng Hades at ng Jokneam sa Carmelo, ng Dor sa may bahin ng Dor, ang hari ng mga Goyim sa Galilea, at ang hari ng Tirsa. Lahat-lahat ay 31 o 31 na hari. Amen? So, kung titignan niyo po yung presentation sa, I believe sa NIV or sa English version, mas madali po siyang ma-appreciate kasi naka-itemize po yung mga kings, di ba? Para nakalagay doon kung sino yung number 1, number 2, up until number 31. Pero dito kasi sa Tagalog, binanggit sila into one paragraph. Kaya parang hindi mo alam kung ilan sila dyan. And you know what? Dyan po nagtatapos ang ating kwento. Tama po, natapos dyan po yung last. Kaya nasabi ko sa inyo, supposed to be, this is part of the message last Sunday. Pero alam ko talaga, kailangan pa ito ng much specific wisdom and explanation and reflection. So now, we will watch this video clip para mas ma-appreciate po natin ang kwento ito. Amen. So, lights off po tayo. Amen.
Bible presents Joshua's Last Days. There were other kingdoms in northern Canaan that found out about everything the Israelites had done and joined forces to fight them near the waters of Meribah. But since God was on their side, the Israelites defeated their enemies. After their victory, they conquered the land of Hazor. Jabin, the king of Hazor, who had been the leader of uniting all those kingdoms, was executed by the sword of Joshua. Oh, so you are not... Shh, there was no budget. Oh my God. The Israelites conquered all the cities of those kingdoms along with their kings, killed them by the edge of the sword. Shimron and Achshaph. The mountainous region already belonged to the Israelites. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And so with that, pakitanong nyo nga yung katabi nyo, kapatid, ano ang natutunan mo sa kwento? Parang wala. Parang wala, no? Meron po ba tayong natutunan? Ang pagsako. Okay, ang pagsako, ang pagluso, ang pagpasok, at ang pagkatihati. And I'm amazed because, to tell you honestly, marami pa rin po akong nakitang wisdom and lesson with this story despite ganun po kaliksi yung chapter 12. Okay, the first lesson that we can learn from this story is that with God, we can defeat all the giants in our lives. Amen? Sa tulong po ng Diyos, kaya po nating talunin ang lahat ng mga higante or ang mga giants po sa buhay natin that sometimes turn us down or parang break us or cause trouble po sa ating mga buhay. Naniniwala po ako na hindi po natin matatalo ang mga kalaban or ang mga giants po na ito kung wala po ang presensya ng ating Panginoon. Amen! At hindi po literal na yung giants po or mga higante ang sinasabi po dito kasi baka naman nakala niyo yung mga matatangkad or mga matataas na tao ang pinapatukuyan natin dito. Hindi po. Lahat po ng mga pabigat na kinakaharap po natin ay kaya po natin talunin sa piling po ng Diyos. Amen. Second lesson po natin is that God lists every battle that we have won. Amen. Nakita niyo po how the Lord has written or paano niya sinulat po isa-isa or inilista yung bawat battle na tinalo po ng mga Israelites since the beginning po, even during the time of Moses. Amen? So just like, naalala niyo po yung kwento na nililista po ni Lord yung mga in-offer nila. Di ba yung nag-offer po sila sa tabernacle, nabanggit pa doon kung ilan yung kambing, ilan yung gold, ilang kilo, ilang sukat, yung mga binibigay nila kay Lord. Amen. So, kay Lord, nakikita niya po lahat ng mga ginagawa natin para sa Kanya. Amen. And I believe the same is true with every battle na ating napagtatagumpayan, na ang Diyos po ang kasama po natin and we are on God's side with all these battles. Amen. Praise God. Kapatid, tanungin mo ngayon katabi mo, ano na ang mga nailistang battle mo na kasama ang Diyos? Amen. What are the battles and the challenges that you have already faced and won with God? Amen. I know there's a lot of challenges and battles na kinakaharap po natin. And kung ito po ay ang laban ng Diyos, sigurado po na sasamahan niya po tayo at papagtatagumpayan po natin ito. Dahil hindi lang po natin ito battle, kundi battle niya po mismo. Amen!
Amen. And for the third point, I got this from Auntie Esther. Ayan. So, ito po yung kinoment ni Auntie Esther sa Facebook Live ng AGC last Sunday. Kaya nga po, kapag may reflection po kayo sa story, i-type nyo po yan sa comment section kasi nababasa ko po yung mga yun. At ako po mismo, na-amaze ako kung meron po akong mga nakikita wisdom na hindi ko po nakita sa story. Okay, so number 3, this is so true. Sabi-sabi natin basahin. We can't control how other people treat us, but we can control our choice to respond and submit the situation to God. Amen? Naintindihan po natin yun kasi English. Okay, Tagalog po natin. Okay, hindi po natin makokontrol ang pagkilos ng tao laban sa atin. Amen? Hindi po natin makokontrol ang pag-uugali o ang mga balakid o ang mga plano ng mga kalaban laban sa atin. Sino na po dito yung inaway? Pakitaas nga po, sino na po dito yung inaway? Daming nataas na. Ayan. Pero, pwede po natin makontrol yung ating pag-react or pag-respond po sa mga nangaaway po sa atin. Amen? Just like po sa story, amen, we can submit the situation to God. Amen? That's why, for the worldly standards, ang tinitignan lagi ng mundo is that an eye for an eye, a tooth for a tooth, di ba ganun po yung standard ng mundo. But in the eyes of God, hindi po ganon. Amen? That's why, hindi ka po natalo kapag hindi ka po lumaban or bumawi sa mga naninira or nangaabuso or nangaapi sa'yo. Amen? That's why our best option is just to submit our situation to God and allow God to move sa ating problema. Amen? Amen po? Praise God. Kasi totoo po yun, no? Sometimes, indeed, the reaction of the people are very unpredictable. Amen? Na parang tayo mismo hindi natin maintindihan paano nila yung nagawa sa atin. Amen? Ikaw mismo parang you cannot ponder or understand and explain kung bakit nagagawa nila yun sa atin. But take note, ang talagang nasasaktan nila ay ang Diyos. Amen? Sa ginawa nila sa atin. At ang talagang pinagkakasalaan nila ay ang Diyos po mismo. Kaya tayo po ng mga agrabyado at nagawaan po ng masasama, isuko na lang po natin ito sa Diyos. Amen? Sino na po naka-experience mo gano'n na siya po ay nasaktan? Amen? Or baka naman kayo po yung nananakit? baka kayo naman po yung nangaaway. Kayo pala yung kontrabida, di ba? Kayo pala yung mga villain sa buhay ng ibang tao. Praise God. Number 4, again, you will continuously win every battle if you trust and obey God. Amen? Papasok na naman po dito ang trust and obedience. Bakit kanyo? Kasi po, naniniwala po ako na hindi po mako-conquer or matatalo ng mga Israelites ang mga Canaanites kung hindi po sila magtitiwala at susunod sa Diyos. Amen? In other words, may plano na po ang Diyos sa buhay natin. Amen? Pero ang kaganapan ng plano ng Diyos na yun sa buhay natin ay magaganap lamang or mangyayari lamang kung tayo ay magtitiwala sa Kanya at susunod sa Kanya. Amen? Bakit? Let us liken the situation into a gift, yung parang regalo. Amen? Hindi po yan mapapasa atin kung hindi po natin ito tatanggapin. Amen? Hindi po mapapasa atin ang regalo kung hindi po natin ito i-accept. Same is true with the gift of the promised land. Hindi po yan mapupunta sa mga Canaanites kung hindi po nila yun i-claim. Amen? Hindi po yan mapapasa kanila kung hindi po nila i-claim yung inheritance nila o yung rights nila over the promise of God
which is Canaan, or the Promised Land. Amen. So now, I would like you to ponder. Isipin niyo po kung ano yung mga pinaramdam sa inyo ni Lord na ibibigay niya sa inyo. Sinabi niya na napakalinaw that He will give this to you, He will share this to you and entrust this to you, pero hindi ka po naniwala. Meron po ba tayong mga ganong experiences na the Lord has placed in our hearts that this is His plan sa buhay natin, but tayo mismo, hindi tayo nag-trust at nag-obey sa sinabi niya. Amen. And that is true sa situation ng mga Israelites. Amen. Just like the situation ngayon, tignan niyo po ang Israel. Ang bansang Israel ay pinangakuan ng Diyos ng buong Canaan. Pero sa ngayon ay even 1/4 na portion lang ng Canaan ang kanilang naposisyonan. Amen. But in the eyes of God, they own the entire Canaan. Amen. Nakikita niyo po yung point of view, yung perspective ng Diyos. For example, ganito ang vision ni Lord or promise niya sa iyo na kaya nang ibigay. Pero ikaw mismo, 1/4 or 1/5 or 1/8 lang ng portion na nakikita ng Diyos na yun ang kinlaim mo or pinaniwalaan niya. Amen? And I believe this is what happened to me kasi just like yung testimony ko po last Sunday, that when I became a Christian, parang I stopped dreaming, I stopped having goals, I stopped claiming yung mga inheritance ko kay Lord patungkol sa mga wealth and properties. But when the Lord made me realize that He's not yet done with me, that He has greater plans for all the properties that He wants me to acquire and use that for His glory, then I claim all these rights and inheritance. Amen! Nakuha niyo po yung point ko. Amen. Kasi kung sinasabi na sa inyo ni Lord na gagamitin ka niya sa ganitong mission, pagkakatiwala ko sa inyo ganitong mga kaluluwa, pero ikaw, hindi ka po naniwala. Amen. Alam niyo po, ang Diyos, nangungusap po siya sa atin through our thoughts. Amen. Kaya kung may pumasok po sa utak ninyo na ang mag-glorify po dyan ay ang Diyos, naniniwala po ako na ang Diyos po ang nagpasok doon sa puso nyo. Amen. Kung ang naisip nyo po ay hindi po para lang sa inyong pansariling interes or pansariling nais, bagkus ito po ay para sa ikalalago ng kaharian or ng kingdom ng Diyos, naniniwala po ako ang Diyos ang nagpapagawa nun sa atin or nagbibigay nun sa atin. Amen. It's just that we always think na, Lord, kaya ko ba yan? Parang hindi naman yan posible. Eh, diba? Nag-stop tayo. Kaya nga po yung example ko, yung Israel. We know for a fact that God has promised them the entire Canaan, which covers the country Lebanon, the country Syria, the country Iraq, and ano pa yung isang country? Basta Syria, Iraq, Lebanon, and Jordan. Okay, so can you imagine how big or how numerous pa yung portion ng Canaan na hindi pa po nila nakiklaim? Amen? At sa buhay natin, ganoon din po yun. Hindi talaga natin makiklaim yung buong pangako ng Diyos kung magsisettle na po tayo sa napakaliit lang na portion na ito na ibinigay niya. Can you get my point? Tanong naman katabi mo, kapatid, naiintindihan mo ba sa story? Amen. Naiintindihan niyo po? Right? And I know that God has a bigger plan sa mga buhay natin. At we cannot limit the power of God in our lives. It's just that tayo mismo, hindi tayo kasi naniniwala. Amen? At naniniwala po ako na, kagaya po nga po sa kwento, si Joshua, kapag natakot na siya, or kapag si Joshua nag-quit na siya, or kapag si Joshua nag-stop na siya, sigurado ako hindi na nila masasakop yung iba pang portion ng Israel. Amen? So, although this is God's plan, it always boils down sa ating choice kung i-claim po natin ang mga regalo or pangako ng Diyos na yun sa atin. Amen? Amen. Because my last point is this. Because the bigger the battle or the greater the battle, I believe that the bigger your blessings will be. Amen? The bigger the battle, the bigger the blessings. The greater the battle, the greater the blessings.
Napansin niyo po ba nung sumusunod na tayo kay Lord, palaki ng palaki yung mga challenges natin. Amen? Palaki ng palaki yung mga kinakaharap nating pagsubok to the point na parang we're trying to question, is God really for us? Amen? Is God really with us? And is God really knows what is happening on us? Pero eventually, pag napagtagumpayan natin yung madilim na pagsubok na yon, meron naman po itong kasunod na breakthrough. Amen? May kasunod itong bigger or greater blessing or brighter vision or future. And I believe, sabi nga, the greater the blessing, the greater the miracle. Amen? Or the greater the struggle, the greater the miracle. Amen? Ulitin ko po, the greater the struggle, the greater the miracle. In other words, the greater or the bigger the struggle na kinakaharap mo, eventually, the greater or the bigger din po yung mga miracles na gagawin po ni Lord sa buhay natin. Do you believe that? Amen. So, right now, pwede po bang tanungin ninyo yung katabi ninyo, kapatid, ano ba yung mga pagsubok na kinaharap mo ng mga nakaraang taon, buwan o araw? What are the battles or challenges that you have faced and overcome in the past few weeks or days? Pwede ba mag-open naman? Ano ba yung mga pinagdaanan nyo ng mga pagsubok? Ano yung mga problema natin? Or siguro hindi pa natin napagtagumpayan, pero yung mga current problem natin, meron po ba? Kaya nga napakaganda nung sinabi ni Sister Joyce kanina na lahat po tayo sometimes, or most of the times, nangihina. We are down. Amen? But let us enjoy the moment na tayo ay down. Why? Kasi hindi po nagtatapos doon ang Diyos sa season po na yun. Amen? Kaya nga sabi sa Ecclesiastes, we have to enjoy every season. There's season of crying, there's a season of sadness, and eventually, may season naman po ng gladness and joy. Amen? May time na tayo ay nagpa-plant, and may time na tayo ay magka-harvest. So habang nandun po tayo sa season na we are down, while we're still in the season where we are facing struggles and burdens, let's seize the moment and enjoy it. Dahil kaya na nabangitin kanina, mas lalo pong ipaparamdam ng Diyos yung presensya niya kapag tayo po ay down na down. Amen? Because we can offer our best worship, we can offer our best praises and songs to the Lord when we are down, when we are facing struggles, when we are fighting battles. Amen? Kaya kung meron man pong the best way para labanan po natin ang ating mga pagsubok, that's through worshiping and praising the Lord. Amen? Praise God. So, where is Jesus in the story? Nasaan naman po si Jesus sa kwentong ito? Ayan. This is the same wisdom that I have flashed last Sunday. So again, in this story, Jesus is like the victory, siya yung katagumpayan in every battle. Amen? Why? Because He has won the victory and He has never lost a battle. Amen? Jesus has overcome death. Amen? Jesus has overcome sin. Jesus has overcome any battle in this life that we are facing. Amen? Kaya nga po namuhay si Jesus na parang Diyos para maging modelo natin at maging illustration or example kung paano natin mapagtatagumpayan ang mundong ito. Amen? That because if Jesus was able to overcome the world, if we will also believe in Him and trust Him, we will also overcome the challenges and the battle in this world. Amen? Amen. That's why, for our response song, ang title po ng response song po natin ay The Battle Belongs to God. Pakisabi nga po yan. The battle belongs to God. Again, tanungin mo yung katabi mo, kapatid, ano yung battle na
dadaanan mo ngayon. Ano yung battle? Baka naman yung ML yan, huwag yung mga online games. Hindi po yung battle po na yun. Pinag-uusapan po natin, ano po yung pagsubok na kinakaharap mo. Amen. And these are the phrases and parts of the lyrics of the song that I would like to highlight, which are all part of the lessons and wisdom that we can learn from this story. Ayan. So number 1, sabi po sa lyrics ng song, when all we see is the battle, God sees the victory. Amen? Kapag ang nakikita natin ay yung pagsubok, kapag ang nakikita natin ay yung challenges o yung dark portion or part ng problemang yon, ang Diyos, He already see the victory. Amen? Because He's the God of He's an all-knowing God. Amen? He sees the future. Amen? That's why when all we see is the battle, praise God because He sees the victory. Amen? So balik habang tayo po ay nandun sa battle na yan, i-enjoy po natin because maniwala po kayo pagtatagumpayan niyo po yung dalawa ni Lord. Amen? Amen. Praise God. Because second point, sabi sa lyrics ng song, nothing can stand against the power of our God. Amen? Do you believe that? Pakisabi ngayon sa katabi mo. Nothing can stand against the power of our God. Nakita niyo naman po sa story kung gaano palakas ng palakas at padami ng padami ang mga nakakalaban o lumalaban kay Yahweh or sa Diyos. Pero hindi po sila nagtatagumpay. Why? Because nothing can stand against the power of our God. Amen? And finally, the battle belongs to God. Amen? Pakisabi mo yan sa katabi mo, the battle belongs to God. So, dear brothers and sisters, whatever battle that you are facing right now, submit and surrender it to God because it all belongs to Him. Amen? The battle belongs to Him. On our own, we cannot overcome and win these battles. Amen. If we will rely on our personal strength, if we will rely sa ating mga sarili, sigurado po ako, hindi po natin ito kakayanin at mapagtatagumpayan. So let's declare and submit and believe that indeed the battle belongs to God. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at dyan po nagtatapos ang ating kwento.